narito kami upang purihin, sambahin ka, O Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. Makakaupo na po ang bawat isa. Tayo awit sa ating Panginoon. Awesome in this place. people of God singing praise all over the land.
Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise once again. Let the heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing and praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. Oh, those on the mountains shall be glad. Shout for joy. Rise up and praise Him in the servant land. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Isa pa ang pwede tayo lahat. Patuloy tayo sa Panginoon. My Savior, my Savior, lifted me from the mighty grave, Almighty, forever. I will never be the same, the same with you. From the everlasting to the world release, the waters on His side. You live, you live, you die, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, my Savior, you've been done. Lifted me from the mighty grave, Almighty, forever. I will never be the same as you with you. From the everlasting to the world release, the waters on His side. You live, you live, you die, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, yes, you did it. Yes, you did it. From the everlasting to the world release, the waters on His side. Yes, you did it. Yes, you did it. From the everlasting to the world release, the waters on His side. You live, you live, you live, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, you live, you live, you die, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, hallelujah, and hallelujah. For all you've done. Isang paburi, pasalamatan natin Panginoon. We glory, oh Jesus, hallelujah. We honor you, Lord. Thank you, Jesus, hallelujah. Jesus, the Lord. Amen. Patuloy tayo sa ating Panginoon, Diyos kasama.
Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos. Wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan ko'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Isang Paulus, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang maring at mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig ko ay tapat at wagas, O Diyos. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ngalan ko'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ngayon para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Aming sandigan, ngayon para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Isang gawin natin ang Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos, sinasamba. Sa gabi ikaw, ang Diyos na mapagmahal, mapagmalasakit. Tunay at tapat ka
ka tumanggap ng lahat ng papuri, pagsamba, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan at pasasalamat, O Diyos. We lift up the name of Jesus, 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 Jesus. O Panginoon, napakadakila ng iyong pangalan, O Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Tunayan na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Hallelujah. Karapat dapat purihin. Siya pa rin ang naghahari. Hallelujah. Sa lahat ng kanyang mga nilalang. Kasama na ang ating iglesia ngayong umaga. Amen. Tunay na pa ngayon ay hallelujah, oras ng pagsamba sa kanyang tahanan. Amen. Hallelujah. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hallelujah, ang kanyang pag-ibig ay dakila. Palakpakan natin siyang muli, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw, Panginoon, na nagbibigay ng kapangyarihan. Amen. Tayo dumako sa panalangin ngayong umaga. Iangat natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Magnampalataya tayo. Banggitin nyo ang inyong mga daing sa Panginoon. Hallelujah. At siya ay tutugon. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga. Ganun din, amen. Panalangin natin ang mga prayer request ng ating mga kapatiran dito, mga kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Panalangin natin ang bawat miyembro ng ating mga pamilya na hindi ligtas. Katulad ng lagi natin ginagawa, banggitin nyo ang kanilang mga pangalan sa Panginoon ngayong umaga para maligtas, mapalaya, amen. Hallelujah, at makasama natin naglilingkod sa Kanya dito, amen. Panalangin natin ang mga pamilya ng Reyes, Lugto, Presentasyon, Amaro, Mijares de Guzman, Collado, Banyaga, Cortez, Paner, Rayondanga, Yacanle, Santos, De Leon, Ariola families, ganun din ang Palencia, Bentihaban, Maldonado, Rosas, Layugan, Nabor, Gohol, Garais, Castro, Mirasol, Quinto, San Pedro, Margallo, Dalipe, Quintana, Caracas, Pascua at Punong Bayan families. Panalangin din natin patuloy mga kapatiran. Amen. Hallelujah. Mga alibughang anak. Magbalik loob sa Panginoon. Si Brian, brother, si Kristen Bianco, Elvin Magpantay, Joseph Santos, Lisa Santos, Yuri Margallo. Patuloy natin panalangin ng mga nakakulong. Hallelujah. Si Brian San Agustin, Legia Alarcona, Aladin Solang, Johnny Moya, na sila ay hallelujah, hipuin ng Panginoon, baguhin, palayain, pati na ang kanilang mga pamilya. May mga karamdaman, patuloy natin iangat. Hallelujah. Si Pastor J.M. Merasol, hallelujah, amen. Nagising kaninang umaga, sumakit ang tiyan, amen, nihilaban na, ganun din, amen, nagsuka. Panalangin natin na siya ay pagalingin ng Panginoon. May gawain doon ngayon sa Binangonan. Hallelujah, pagalingin ng Panginoon. Ganun din, si Ira May Caracas mula sa seizure attack. Panalangin natin, amen, si Rose Cruz, tunawin ng Panginoon ang bukol sa kanyang matres. Ganun din, amen, patuloy panalangin, hallelujah, si Sister Nida Paracel, yung malaluan, ang galing mag-cancer sa kanilang mga katawan, si Arnel Cansana, Adela Digman, ganun din, amen, si Sister Michelle Olson, asawa ni Pastor Mark Olson sa Tempe, Arizona, USA. Panalangin natin si Olivia Santos Apostol, nangangailangan ng kidney transplant, bigyan siya na himala ng Panginoon. Amen. Kompletong kagalingan kay Sister Eunice sa kanyang tuhod. Amen. Panalangin natin. Amen. Sister Eunice Elegido. Ganon din. Amen. Si Johanna de Guzman. Amen. Quick recovery sa panganganak. Panalangin din natin ang baby. Hallelujah. Hallelujah. Panalangin natin si Veronica Mallorca, komplikasyon sa puso. Amen. Kagaling ang kaligtasan. Ganun din sa may mga high blood pressure at diabetes. Si Brother Anton at Sister Senny Layugan, Senior, sa Masechura, June Pedronia, si Brother Jefferson, hallelujah, at Sister May Pascual. Ganun din namin si Edwin de Guzman, palayain at pagalingin ng Panginoon. Sister Sonny Santos, Anita Concepcion, panalangin natin patuloy si Sister Linda Nainge, hallelujah, sa Mandaluyong, pagalingin ng Panginoon. Hallelujah. Ganun din, hallelujah, si Delina Samudio, amen, hallelujah, na-stroke, amen, kompletong kagalingan sa kanya. Ganun din kay Annie Macandog, Lelen Gleo, Irene Nardo Bautista, Merly Dalipe, Sandy Riondanga, Leo Quintana, Danilo Paner, Iligtas, at pagalingin ng mga ito. Patuloy natin iyangat si Brother Hener Escobido rin ngayong umaga. Hallelujah. Mga pastor, asawa ng pastor na may karamdaman, patuloy natin iyangat si Pastor Frank at Bina Benaventura sa Davao City, Pastor Ricky at Emily Cordero, hallelujah, sa Baguio City. Ganun din si Pastor Tony Tino, Erning Villasis, Santi Malinaw, amen. Sister April Garcia sa Lawag City, may improvement na, amen, mula sa stroke. Ganun din si Pastor Tom Payne sa Gallup, Mexico, New Mexico, USA ngayong umaga. Si Brother Joseph Layugan,
amen, nasa PNP training, ingatan at pagtagumpayin ng Panginoon, hallelujah, kalakasan sa Kanya sa PNP training. Praise God. Sino ito? Dumulo kayo, may pangangailangan sa inyong puso at buhay, nakikita ng Panginoon yan, patuloy nating ipanalangin, hallelujah, ang mga businesses na kapatiran dito, pagtagumpayin na palaguin, gamitin sa Kanyang kaluwalhatian. Ganon din, of course, ang Binangonan Church, amen, hallelujah, si Pastor JM at May Mirasol, ang Angono, Pastor Ace at Grace de la Cruz, si Pastor Daniel at si Sister Rosel Gohol naman sa Kainta. Ganon din bawat fellowship church natin dito sa Pilipinas, mula Hulo hanggang Apari, amen. Bigyan tayo ng revival ng Panginoon, maraming ani ng kaluluwa sa pangunguna ni Pastor Boyet at Sister Susan de Cepeda. Panalangin natin ang Mandaluyong Church, bawat district leader natin dito, katulad ni Pastor Ernie at Helene Herente sa Lucena City, amen. Magkakaroon sila ng Bible Conference, halala sa susunod na linggo, amen. Panalangin natin ito yung maging matagumpay. Ganun din ang bawat fellowship church natin sa mga bansa, hallelujah. Fellowship leaders, panalangin natin si Pastor Campbell at Sister Connie, hallelujah. Sa Chandler, Arizona, USA, pagalingin sila at palakasin. Ganun din si Pastor Greg at Lisa Mitchell, hallelujah, leader ng fellowship natin sa Prescott, Arizona, USA. Hallelujah, mga missionary natin Pilipino, nagpapagal dito sa bansa sa Southeast Asia, sa Thailand, sa Laos, sa Cambodia, UAE, Indonesia, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, Myanmar. Panalangin natin ng India, China, bilyong-bilyong kaluluwa naroroon. Panalangin natin ng Ukraine at Israel, magdala ng kapayapaan ng Panginoon at ang ating mga ngaral ay makabalik na sa bansang iyon. Amen. Ganon din, of course, ang ating bansang Pilipinas. Panalangin natin ang ating mga kababayan mula sa pinakabata, mamamayan hanggang kay Presidente Bongbong Marcos, Sara Duterte, bawat government officials natin, ang mga pamilya nila, palayain ng Panginoon sa kasalanan, mapangunahan ng ating bansa, amen, na may karunungan at katwiran, lalo na si Mayor Vico Soto dito sa Pasig. Amen. Hallelujah. Tayo mananalangin na sabay-sabay sa pagbubukas. Buksan tayo ni Brother, hallelujah, Dado Garay sa pananalangin. Tumawag tayo na may pasasalamat, O Diyos. Napakabuti mo sa amin, O Panginoon. Salamat na ikaw ang tumagpo ng aming mga pangangailangan. O Jehovah Jireh, kaya ngayong umaga tinatawagan ka namin at inaangat sa iyo, Panginoon, ang pasanin ng aming mga puso. Ikaw, Panginoon, ang tumugon. Hallelujah. Iligtas mo ang aming mga mahal sa buhay. Kahabagan mo, Panginoon. Hallelujah. Tanggalin ang kadena ng diablo at kasalanan. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo, na ang kinamin, Panginoon, ang kaligtasan at pagbabago ng buhay sa mga backsliders. Magbalik loob sa inyo ang mga nakakulong. Ikaw lamang ang tanging pag-asa kahit na ng mga bansa, Panginoon. Hallelujah. Pagalingin nyo mga tao na aming binanggit, O God. Ikaw magpalaya sa cancer. Tanggalin nyo mga tumor, sakit sa kidney, O Panginoon, high blood pressure at stroke, diabetes, sa pangalan ni Jesus na aming dakilang manggagamot. Tulungan nyo kami ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Yes, praise God, O God, dakilang Diyos, makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ngayong umaga, O God, Panginoon. Kami nagkakatipon, O God, Panginoon. Pagkat sa iyong salita, O God, Panginoon, dalawa o tatlo nagkatipon, O God, Panginoon. Sa amin ka, O God, Panginoon. Dakilang Diyos, O God, Panginoon. We pray, O God, Panginoon. Anointing, O God, Panginoon, kay Pastor Mel, O God, Panginoon. Pahiran mo ang kanyang labi, O ngayon sa umaga, O God, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, sa bawat isa, O God, Panginoon. Nabuksan mo ang puso at isipan, O God, Panginoon. Kailang sasalitain, O God, Panginoon. Kung may pagkukulang man, O God, Panginoon, ikaw ang pumuno, O God, Panginoon, maayos ganun, Panginoon, sa puso namin at tumimo, O God, Panginoon, sapagkat, O God, Panginoon, nalalabas kami sa gusaling ito, Panginoon, may binago ka, O God, Panginoon, may pinalakas ka sa aking pananampalataya, O God, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga churches, O God, Panginoon, sa Pilipinas, sa buong bansa, O God, Panginoon, ay pagpalain, O God, Panginoon. Magdala ka, Panginoon, ng mga kaluluwa na diligtas, Panginoon, mga backslider, O God, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, may sakit karamdaman, O God, complete healing in the name of Jesus, O God, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Natatanggapin namin, Panginoon, ang bawat isa, O God, Panginoon, may kalakasan, O God, Panginoon, sa aming katawan, Panginoon, na may pinagaling ka, O God, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, Panginoon. Ang mga daughter churches, O God, Panginoon, dalangin ko rin ang pangangailangan, O God, Panginoon, yung pagpalain, Panginoon, sa Angono, Panginoon, sa Kainta, O God, Panginoon, maging sa Binangonan, complete healing, O God, Panginoon, kay Pastor JM, O God, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, Panginoon, ito pong samot dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Welcome po sa The Door Christian Hallelujah Fellowship sa ating morning worship. Salamat kayo narito. Tayo po ay magkamayan. Habang inawit natin, celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate
Amen. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Darako po tayo sa ating announcement. Amen. Bago yun, ang ating pastor, si Pastor Mel, at ang kanyang asawa, si Sir Alicia. Kung meron po kayong mga katanungan o meron po kayong panalangin, pwede nyo po siyang kausapin. At meron din pong flyers sa likod na may number niya. Pwede nyo rin po siyang i-text. At meron din pong malaking tarpaulin sa labas. Nandun po ang number ni Pastor. Amen. Darako po tayo sa ating mga announcement o paalala. Tandaan po natin mamaya, meron tayong gawain. Amen. Iba po ang kantahan at iba rin po ang pangangaral. Amen. Nagbubukas po ang ating church para sa pananalangin ng 5:30. Amen. 5:30 po ang ating panalangin mamaya bago magsimula ang ating worship service. At ang ating ang worship service naman, amen, ay simula ay 6:30 po. Amen. At Monday to Friday, pwede po kayong manalangin dito. Amen. Bukas po ang pinto para sa pananalangin. Kausapin nyo lamang po ang may mga susi. Amen. Meron po akong susi, pwede nyo po akong kontakin. At ang ibang mga kapatiran po dito na mga kalalakihan. Amen. At sa Thursday po, every Thursday, of course, may gawain po tayo. 6 p.m. po, nagbubukas ang ating church para sa pananalangin at paghahanda. At 7 p.m. naman po ang ating gawain. Amen. At sa every Friday mga kabataan, amen, pwede kayong dumalo sa youth fellowship. Amen, mga kabataan dito, hinahamon ko kayo para lumago sa Panginoon. And at same time, gamitin ng ating Panginoon dito sa ating ministry. Katunayan, pwede kayong mag-request ng ulam kasi pwedeng after nun, meron tayong kainan. Pwede kayong mag-request ng ulam kung ano gusto nyong kainan. Siyempre, majority win kung ano yung pinakamaraming boto. Ano yun yung ating uulamin. At sa darating na February 15, mga couples, meron po tayong couples fellowship para palakasin ang ating relasyon, maging ang ating relasyon sa ating Panginoon. Punta po kayo, maganda pong ginagawa dito ng Panginoon, pinapaalala sa atin pinapalakas ang mga couples sa salita ng ating Panginoon. At sa February 22, 180 Jam po, meron po tayong outreach and 180 Jam sa February 22 sa Binangonan Church. Amen. Suportahan po natin ang ating daughter church sa Binangonan. Samahan natin si Pastor JM at Sister May para sa kanilang iglesia. Amen. At sa darating na April 16 to 19, mga kabataan, 13 years old to 21. Amen. Sumama po kayo sa Youth Bootcamp. Men, meron po yan bayad, 1.5. Kung mag-iipon na kayo, makakasama kayo. Amen, ipunin nyo yung baon nyo, may ilang buwan pa, or dalawa. Men, pwede po kayo mag-ipon. At maganda po ang ginagawa ng ating Panginoon sa bootcamp. Katunayan, ayan ang nangyari sa akin. Men, hinahamon ko kayo, mga kabataan, dumalo po kayo. Men, para tayo ay lumago. Kung wala na po ako nakalimutan, meron pa, Malaysians Rally, kung gusto nyo pong mag-ibang bansa. Amen. Kung gusto nyo pong sumama sa Malaysians Rally, ito po ay sa May 28 hanggang 31. Amen. Kuha na po kayo ng passport. At hindi ko lang po alam kung magkano. Tanungin nyo po si Pastor kung magkano ang kailangan bayaran. Pamasahe lang daw. Amen. Libre na po ang accommodation at iba pa. Kung wala na po ako nakalimutan, darako tayo sa ating pagbibigay. Sino na pong handang magbigay ngayong umaga? Amen. Hallelujah. Tayo po magbibigay. Amen. Ngayong umaga, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Purihin ang Panginoon. Muli, welcome po sa ating morning worship, sa ating pagsamba dito sa The Door Church ng Pasig. Salamat kayo narito. Hallelujah. Meron po ba tayong mga first-time visitor dito? First time? Hallelujah. Alam ko may first time tayo. Hallelujah. Si Baby Lucas Samson. Hallelujah. First time niya. Amen. Anak ni Sister Andrea. Amen. Welcome natin si Baby Lucas. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Napakaganda. Hallelujah. First time niya sa church. Hallelujah. Dito pa sa The Door Church. Praise God. US citizen po yan. Amen. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Mistiso. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Muli, amen. Ano man ang pangailangan nyo, amen. Nandito kami para magministeryo sa inyo. Amen. Kung kayo may mga usapin na gusto nyo itanong o kaya kapangailangan gusto nyo ipanalangin, lapitan nyo po ako. Lalo na mapapray over para sa kagalingan. Ang Panginoong Yesus ay nagpapagaling pa rin ngayon. Amen. Hindi siya nagbabagong. Hallelujah. So lapitan nyo ako, panalangin. Amen. Siguro pagkatapos ng gawain. O kaya mga tanong nyo sa Bible. At ganun din biblical counseling or advice. Kung kailangan nyo ng mga payong. Hallelujah. Na galing sa Bible. Amen. Pwede nyo kung lapitan at tanongin. Pwede na kayo magpa-schedule. Kung gusto nyo, just text nyo ko. Of course, ang aking phone number ay nasa ating church flyer sa likod. Kumuha kayo ng 1 o 10. Makapag-imbita na rin kayo at makita nyo ang mga schedule natin doon. Okay? Hallelujah. Amen. Sa pagpunta sa bootcamp, mga kabataan, amen, mag-ipon na kayo. Hallelujah. May 2 buwan pa kayong mahigit na mag-ipon. 1.5. Maliit na ano lang yan. Hallelujah. Amen, na pera yan para sa mga kabataan ngayon. Amen, may mga nagtatrabaho na rito. Alam ko na mga kabataan habang pumapasok sa eskwela, ganun din. Hallelujah, amen, may iba't ibang paraan na, hallelujah, makakakuha kayo ng pera lalo sa magulang nyo. Sabihin nyo lang, magugas kayo ng pinggan. Hallelujah, pagkatapos plus, maglilinis ng bahay. Hallelujah, dodoblehin ang allowance nyo, ang baon nyo. Amen, pero pwede nyo na itabi. O kaya sabihin nyo, huwag nyo muna ibigay sa akin, ipunin natin. 2 buwan, 1.5. Makipag-deal kayo, 1.5 pagkatapos ng 2 buwan, bigyan nyo sa akin. Hallelujah. At, amen, ang pera po ay hindi problema. Hallelujah. Ang problema po ay, hallelujah, kung ikaw ay pupunta. Hallelujah. So, punta kayo, amen, palista kayo. Maraming pera ang Diyos. Amen. Mayaman si Papa. Amen, na sumasalangit. Hallelujah. At magiging maganda, excited na kami, pati ang mga katunayan, amen, bago pa mag-January, marami na pong nagbigay ng mga kabataan. Kasi nakapamasko sila, ibinigay na, itinabi na. Amen. Hala dito, walang gumawa. Hallelujah. So, siguro nakalimutan. Amen. Excited na. Think, sabi sa akin ni Pastor Jun Galio ay mahigit, kulang-kulang mahigit na 20 na ang nagbigay sa kanya ng bayad. Hallelujah. So, mahigit 20. Hallelujah, nagbigay sa kanya ng bayad. Okay. Hallelujah. So, ganun din ang pagpunta sa Malaysia. Yung mga interesado, hallelujah. Amen. Ayusin nyo na ang inyong passport. Kunin nyo na PSA nyo, birth certificate, sama kayo. Hallelujah, makapag-abroad naman kayo. Amen. Hallelujah. At ito ay parang mission sa Malaysia. Malaysian Rally, napakaganda po nito. Hindi kayo, amen, mayroon tayong pagkakataon na makapamasyal din doon. Na makita nyo Malaysia, ang ganda ng Malaysia. Mas maunlad kaysa sa Pilipinas. Kung loloobin ng Diyos, baka dumaan pa tayo sa Singapore. Doon na tayo lilipat na papasok sa Malaysia kasi pwede naman mag-trend papuntang Malaysia. So, makikita nyo pa ang Singapore kung loloobin ng Diyos. So, mag-ipon kayo. Hallelujah. Kunin nyo passport nyo. At yan ay sa May 28 to 31. So, dyan naman may 3 buwan mahigit pa. Hallelujah. Kayo mag-ipon. Punta tayo sa Malaysia. Si Pastor Campbell po ang main speaker. Hallelujah, ang ating pastor. Amen, sa ating Mother Church. At si Pastor Rick Martinez. Hallelujah, ito po ay maapoy mangaral. Hallelujah, evangelist. Okay, so Malaysian Rally, May 28 to 31. Hallelujah, mamasyal kayo ron. At pumunta na rin tayo ron, amen, sa Hallelujah, Malaysian Rally. Praise God. Okay, dumako po tayo sa pagkakaloob. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Mateo, kabanatang 22. Amen. Amen. Hallelujah. No, balik tayo. Hindi. Hallelujah. Lucas pala. Lucas G's. Hallelujah. Lucas. Gagamitin natin sila pareho sa pag-aaral ngayong umaga. Luke chapter 10, verse 25. Pamilyar na kwento. Ngayong umaga, hallelujah. Napakagandang kwento nito para sa atin na matutunan. Amen. Matutunan ng buong mundo, really. Kahit na
sila ay sa lipunan lamang, kahit na sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ay ang kwento ng The Good Samaritan. Ito, hallelujah, parable of the Good Samaritan, talinhaga ng hallelujah, mabuting Samaritano. Mabuting Samaritano. Makikita natin dito bakit siya tinawag na mabuting, hallelujah, Samaritano. Okay, hallelujah. So, Aklat ng Lucas, kabanatang 10, talatang 25 hanggang 37. So, Luke chapter 10, verse 25. Kung kayo nandun, magsabi na ng amen. Sabi rito, at narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan, lawyer, abogado. Amen. Sa ating kapanahon niya yun, liar. Di ba? Hindi pala masyadong pinagkakaiba ang lawyers at liars dito. Amen. Hallelujah. So, tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso ang Panginoong Yesus. Kaya nga, ayan. Amen. Na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng buhay, magmana ng walang hanggang buhay? Gusto niya pumunta sa langit. Yun ang tanong, ano gagawin ko? Sino rito gusto pumunta sa langit? Amen. Hallelujah. At sinabi sa kanya ng Panginoong Yesus, ano ang nasusulat sa kautusan? Lawyer ke. Ano nasusulat sa kautusan ni Moises? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya, sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong kalakasan mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, love your neighbor as yourself. 28. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Pwede natin siguro itagda. Gawin mo yan at mabubuhay ka ng walang hanggan. Amen. Hallelujah. Datapot siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili. Gusto niyo, siya magandang na siya ay mabuting tao. Ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Hallelujah. Tao. Sino kapwa-tao ko? Sino ba kapitbahay ko na dapat yung ibigin ng katulad ng pag-ibig ko sa sarili ko? Hallelujah. 30, sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Amen. Na-hold up. Na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. Naghihingalo at nagkataong bumaba sa daang yao ng isang saserdote, pare o kaya pastor. At nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Amen. Nilampasan lang, tinignan. At sa gayon ding paraan, ang isang Levita naman, yan naman ang Kristiyano, mananampalataya, nagsisimba, religyoso. Hallelujah. Nandupating siya sa dakong yaon at makita siya, yung biktima, ay dumaan sa kabilang tabi naman. Amen. Hindi tinulungan. Amen. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya makita niya ay nagdalang habag. Yung Samaritano, hindi lumampas sa kabilang tabi o sa isang tabi, kundi, hallelujah, nagdalang habag na awa at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat at binuhusan ng langis at alak, ginamot. Amen. At siya isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya inilagaan. Hindi lang iniwan, hindi lang ginamot. Sabi natin, lakad ka na. Sinakay niya, hallelujah, sa kanyang sasakyan at nilagay sa, hallelujah, sa lugar na siya ay maalagaan para gumaling. 35. At nang kinabukasay, dumukot siya ng 2 denaryo, pera, maraming pera, at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. Parang, hallelujah, para ospital. At sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugol, magagastos mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito, sa akala mo, ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Saserdote, hallelujah, Levita, o ang Samaritano? Hallelujah, 37. Sumagot siya at sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya. Hindi sinabing Samaritano, kung sino yung nahabag at tumulong sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Hallelujah. Ang punto ng Panginoon dito, hallelujah, pinakapunto, ang Samaritano po ay kaaway ng taga-Jericho, mga Hudyo. Hindi sila nag-uusap. Prejudice sila, nagdi-discriminate sila sa isa't isa. Okay? Pero ang saserdote, Hudyo, siya pare, malamang,
Hallelujah, siya pastor, maka siya pa pastor nung nanakawan, nung biktima. Baka pumunta sa kanyang church. Magkababayan sila. Ganon din ang Levita, Kristiyano. Hallelujah. Baka mag-brother, mag-sister sila. Di ba? Yung ganon, mag-brother. Hindi tumulong. Kasi nga, nasa disyerto, nasa ilang, nakakatakot. Doon nga, doon nangyari yung kidnapan, baka bumalik. Di ba? Takot, hindi tumulong. Tapos dumaan nga yung kaaway. Kaaway. Yung pa tumulong. So, sabi, sino kapwa mo? Sino ba? Sabi, sino kapwa ko? Hallelujah. Sino kapwa tao ko na dapat kong mahalin katulad ng pag-ibig ko sa sarili ko? Di ba? Sino rito gusto mo nagugutom ka? May kapwa tao tayo sa labas. Amen, na nagugutom. Amen. Di ba? Sino rito, sabi nga rito, ang tanong, ano dapat yung gawin para magmana ako ng buhay na walang hanggan? Para makarapasok ako sa langit. Amen? Dapat yun ang goal ng bawat isa sa atin ng buong mundo, makapunta sa langit. Di ba? Itong lawyer na ito, abogadong ito, yun ang, pero ito sinabi ng Panginoon sa kanya. Amen? Hallelujah. Ito gawin mo. Ba, pinagtanggol? Parang pinuloso mo pa. Sino kapwa ko? Sino dapat kong tulungan at ibigin ng katulad ng pag-ibig ko sa sarili ko? Di ba? Malamang yung mga tumutulong sa akin. Yung mga tumutulong sa akin, mga barkada ko, mahal ko, tinutulungan ko yun eh. Di ba? Mga kamag-anak ko, di ba? Kamag-anak ko na walang kaya, tinutulungan ko. Di ba? Yung mga nagbibigay sa akin sa Pasko. Di ba? Binibigyan ko rin yung pagpasko. Parang exchange gift kami. Nakakagante. Di ba? Pero ito, hallelujah, naghihingalo na, kaaway pa. Walang ginawang mabuti sa kanya. Amen? Hallelujah, baka pag gumaling ito, baka pagtangkain pa siya pati, baka siya papagbintangan. Di ba? Kaaway. Amen. Pero sabi rin, hindi, tinulungan niya. Amen. Hallelujah, ginamot. Hallelujah, di ba? May businessman to, mayaman. Itong Samaritano na to, papunta siya sa business niya. Pero naabala siya. Amen. Ginamot. Hallelujah, sinakay sa asno, na-delay yung business niya, pumunta ron, inalagaan ng ilang araw. Pagkatapos, hindi pa rin maayos. Hallelujah, aalis na siya, uuwi na siya. Siya nagbayad ng tuluyan, in advance. Advance pa. Sige, alagaan mo siya. Pagbalik ko, yung kulang, bibigay ko sa iyo. Amen. Ikaw ba, sino kapwa mo? Gusto mo bang pumunta sa langit? Bakit kaya? Bakit ayaw mo pumunta sa impyerno? Ayaw mong magdusa ang sarili mo. Kasi mahal mo sarili mo. Amen? Pero sabi ng Panginoong Jesus, kung ano yung gusto mong gawin sa iyo, gawin mo sa iba. Hallelujah. Di ba? Sabi nga kasi ang impyerno, napaka, talaga namang talamak. Di ba? Na parusa. Na kahit ang kaaway mo, hindi mo gugustuhin na pumunta sa impyerno. Totoo. Dahil sa talaga naman, forever yon sinusunog. Amen. Para bang hindi mo masisikmura na kahit ang sinong tao, makita mo, pumunta ron. Hallelujah. Mga kapatid, marami tayong kapwa-tao sa labas ng church na kailangan ng tulong. Amen? Hallelujah. Kung baga sa ang kanilang mga kaluluwa ay naghihirap, may karamdaman. Di ba? Hindi tama. Hallelujah. Paano natin sila iibigin ng katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili? Nanaisin din natin na sila ay huwag pumunta sa impyerno na ang kanilang mga kaluluwa ay maligtas. Ito, hallelujah, hindi lang nagbigay ng oras, hindi lang nagbigay ng panahon, hallelujah, nagbigay ng kanyang salapi. Di ba? Salapi. Hallelujah, para tunay na gumaling ang kanyang kapwa-tao. Pero actually, kaaway.
kaaway. Hallelujah. Lalo na siguro ang mga minamahal natin sa buhay. Di po ba? Amen. So ngayong umaga, kaya tayo nagbibigay rito para ang mga kaluluwa na naliligaw ng landas, hallelujah, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marinig ang ebanghelyo, magandang balita. Hallelujah, na may kaligtasan, may pag-asa sa buhay na ito. Hallelujah, magbigay tayo tulad ng Samaritanong ito, mabuting Samaritano. Hallelujah. Magbigay tayo. Isipin natin na ito ay para sa kaligtasan ng mga naliligaw ng landas. Para makapiling natin sila sa langit. Hallelujah. At makasama, naglilingkod, nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon. Praise God. Amen. Hallelujah. Patuloy na niyo kayong maging tapat sa inyong mga ikapu, kaloob at mga pangako. Hallelujah. Kung gusto niyo ibigay sa church planting, please, gumamit po kayo ng envelope at markahan yan, church planting o kaya mission. Hallelujah. Ganun din. Hallelujah, para sa, kung gusto niyo mag-sponsor ng mga kabataan para sa bootcamp, lagyan niyo rin dyan. Hallelujah. Lagyan niyo, hallelujah, bootcamp. Lagyan niyo bootcamp. Gusto niyo mag-sponsor. Hallelujah. Amen. Itatabi natin yan para dyan, para dun sa mga hindi makakaya, ay matulungan natin. Praise God. Okay? Hallelujah. So habang lumalapit ang cashier, pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Salamat sa iyong mga salita at hamon ngayong umaga. Sa iyong mukhang manalangin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may kuha ng langit at lupa, lumalapit kami sa inyo, sa inyong magang ito, Panginoon, sa pamamagitan ni Jesus, na amin kapagligtas ng lahat ng halad na ito, Panginoon Lord God, ay basbasan ninyo, Panginoon Lord God, at ang mga magbibigay, Panginoon Lord God, ay babalik ninyo ng ilang libong ulit, siksik, liglig at gumapaw, walang sukat na kadalagyan ng inyong biyaya, Panginoon. Kayo po ang aming Jehovah Jireh, kami po nagtitiwala at nananampalataya na inyo pong ibabalik ang lahat ng pangangailangan namin, Panginoon, sa araw-araw muli, Panginoon Lord God. Ibinabalik namin lahat ng papurit pagsamba, Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Hallelujah. God bless you po sa inyong pagkakaloob. Hallelujah. Awitin natin. We bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise. The sacrifice of thanksgiving we offer unto you. The sacrifice. One more time. We bring the sacrifice of praise into the heart of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the heart of the Lord. And we offer unto the sacrifice of thanksgiving. And we offer unto the sacrifice of God. Praise the Lord. Salamat po muli sa inyong mga kaloob. Hallelujah. Panalangin namin dito, ibalik yan ng Panginoon sa inyo. Ayon sa kanyang salita, siksik, liglig, umaapaw. Hallelujah. Ang panalangin namin, ibalik sa inyo ng 1,000 ulit. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Praise God. Okay. Hallelujah. Praise God. Dumako po tayo sa pag-aaral. Hallelujah. At pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Buksan niyo po ang inyong Biblia. Sa aklat naman ng Mateo, kabanatang 22. Hallelujah. Hallelujah. Month of Love, di ba? February, amen, Month of Love. Naalala ko ito kasi nag-pastors meeting kami nung Biyernes, kasama ang mga asawa ng pastor. So, nangaral si Pastor Boyet. Naalala ko nga pala, may malapit na Valentine's Day. Amen. Hallelujah. Para sa, patungkol sa pag-ibig. And so, naalala ko na, siguro ay magandang pag-usapan natin, month of February ay pag-ibig. Which is talaga namang
pinag-uusapan na natin. Katunayan, nangaral siya. Amen, yung mga talata na ginamit ko at ang mga punto na sinabi niya ay pinag-aaralan natin. Kasi nga, ang pinag-aaralan natin ngayon ay staying fresh. Hallelujah. Pananatiling sariwa. Anong sariwa? Sariwa ang pag-ibig natin kay Jesucristo. Hallelujah. Pananatiling sariwa ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang ating relasyon sa Kanya, ganun din, amen, dinagdagan pa nga natin yan, staying fresh and on fire. Hallelujah. Pananatiling sariwa at maapoy. Hallelujah. Kay Kristo Jesus. Ano yung maapoy? Maapoy ang ating pag-ibig sa Kanya. Hallelujah. At yan ang idaragdag natin yan muli, pararaanan natin yan muli sa aralin ngayong umaga. Praise God. Amen. So, tandaan nyo, may mga Valentine's Day this week. Mga mister, hallelujah, husband, hallelujah, amen. Huwag niyong kakalimutan, sa Friday ay Valentine's Day. Okay? Hallelujah. Huwag niyo ko sisisihin kapag binatukan kayo ni Mrs. dahil nakalimutan mo. Amen. Hallelujah. So, amen. So, Valentine's. Pagkatapos sa 15 naman ang ating couples fellowship dito. Hallelujah. Para sa mag-aasawa. At of course, yan ang magiging tema natin. Okay, so basahin natin ang ating teksto ngayong umaga at magre-review tayo sa araling staying fresh o pananatiling sariwa. Okay, Matthew chapter 22 starting in verse 34. Hallelujah. Mateo, kabanatang 22, talatang 34. Kung kayo nandun, magsabi ng amen. Hallelujah. Okay, hintayin ko yun ng konti. Okay. Sabi dito sa talatang 34, sabi, datapwat nang marinig ng mga Pariseo sa kanyang napatahimik ang mga Saduceo, yun yung mga lawyers, Saduceo, mga lawmakers yun, ang Pariseo, yun ang mga saserdote. Hallelujah. Ay nangagkatipon sila, nagsama-sama, at sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan, ay na naman, yun yung mga Saduceo, lawyers, at tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksuhin. Ayan na naman. Sabi rito, hallelujah, sa verse 36, Guro, alinbaga ang dakilang utos sa kautusan? Hallelujah. What is the great commandment? Hallelujah. Sabi rito sa kasulatan. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Tandaan nyo, kanina, alam na nung lawyer kung ano to. Yun ang sabi, ano ba ang nasusulat sa kautusan? Yung lawyer ang sumagot. Dito naman, hallelujah, sinagot ng Panginoon yung nagtatanong. Amen, hallelujah. Verse 36, ito ang dakilang at pangutahing utos. At ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 40. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Hallelujah. Tayo yumuko at manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa iyong kabutihan na tinipon mo kami sa iyong bahay-sambahan, sa iyong banal na tahanan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus na iyong bugtong na anak, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, ipahid niyo po sa amin para kami patuloy, Panginoon, na maging dapat na manatili sa inyong banal na paanan at ngayong umaga, Panginoon, ay marapat din na kami tumawag at humingi ng tulong sa umagang ito para sa aming mga buhay. Tulungan nyo kami, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami magkaroon ng kalakasan at kapangyarihan na makapamuhay para sa iyo na kalugod-lugod. Pakabanalin mo kami patuloy sa iyong mga salita na aming pag-aaralan, palaguin, Panginoon, maging tinapay ito ng buhay para sa aming espiritu at kaluluwa. Salita ng buhay na walang hanggan na magpapalago sa amin, ganun din ang inyong katotohanan, mensahe na magmumula sa inyong banal na bibig para sa bawat isa sa amin ay magdala ng kagalingan, Panginoon, kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ang kanyang mga pinalalaya ay malayangan tunay. Pahiran nyo ng banal na langis ang iyong alipin. Ito pong aming dalangin na may papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Staying fresh. Hallelujah. Panatiling sariwa. Praise God. Ginamit natin siya. Hallelujah. Kaya sinabi natin sa mga nakaraang pag-aaral, staying fresh and on fire. At ginamit natin, hallelujah, siyang
ang kwento ni ang kasaysayan ni Moises nang una niyang makatagpo ang Panginoon, the encounter of Moses in the desert, in his encounter with God. Sa Exodus chapter 3, verse 1, amen, to 6. Amen, pumunta tayo roon. Hallelujah. Exodus chapter 3, verse 1 to 6. Amen. Sabi rito, inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na saserdote sa Madian at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang disyerto at napasa bundok ng Diyos sa Horeb. Hallelujah. At ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas na apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Hallelujah. So, burning bush. At siya'y nagmasid. At narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy. Amen? Hallelujah. At ang kahoy ay hindi natutupok. May apoy, yung kahoy buong buo, pero hindi nasusupok. Patuloy lang nag-aapoy. At sinabi ni Moises, ako'y liliko, sabi, baling ako ngayon at titignan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises, at kanya sinabi, narito ako. Verse 5, at sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong ito, iyong kinatatayuan, ay banal na lupa. 6, bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, hallelujah, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, at si Moises nga ay nagtakip ng kanyang muka, sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. And so, ito, si Moises, alam natin ang kwento, siya ay pinanganak, hallelujah, at napasa, palasyo ng paraon, ng hari ng Ehipto, ang pinakadakila, pinakamakapangyarihang bansa nung kapanahunan niya, nung ito'y mangyari, at ang mga Israelita ay alipin doon. Napakatagal na, mahigit ng, siguro mahigit ng, halos 400 taon nung siya ay tawagin ng Panginoon. Hallelujah. Doon, lumaki siya, at alam niya na siya ay Hudyo, pero lumaki siya sa palasyo, siya na nga ang prinsipe. Isa sa mga prinsipe sa Ehipto. Nakita niya, isang Ehipsyo ay inapi, katunayan, ginugulpe ang isang Hudyo. Alam niya na siya ay Hudyo, kaya pinagtanggol niya, sinabihan niya, pero lumaban, yung Ehipsyo. Kaya, amen, nilabanan niya, napatay niya. Kaya tumakas siya, mula sa Ehipto at napasa ilang. Ito yun ang larawan dito. At nakatagpo niya si Jethro na kanyang biyanan, at napangasawa niya ang isa sa mga anak ni Jethro, si Sipora. At doon, amen, so naging pastol siya ni Jethro, sa mga kawan. Yun ang nakwento dyan, amen, ni Moises. At narito siya, nung siya'y nakapatay, 40 years old, nang siya'y tumakas mula sa Ehipto. Dito sa siya, nagkaasawa at nagkaanak, nagalaga ng mga kawan, amen, siya ay 40 years din sa disyerto. At dito, nakatagpo niya. Sabi sa ating teksto, ang anghel ng Panginoon. Yan lang ginawa natin ng Bible study. Para sa mga wala rito, ay pag sinabing anghel sa Bible, anghel ng Panginoon sa Bible, sa Old Testament, ang ibig sabihin niyan po, yan din ang Panginoon. Yan ang Diyos. Hallelujah. Pag-aralan niyo yan, basahin niyo ang buong Old Testament, kapag nagpakita ang Panginoon as anghel ng Panginoon, yun talaga, siya mismo yun. Malamang ito si Jesus, ang Panginoong Jesus nandun na. Amen, nagpakita kay Moises. Hallelujah, yun ang Bible study yan. Okay? At noon nga nakita niya, nagpakita ang Panginoon sa kanya sa mababang punong kahoy. Disyerto, ito yung binanggit natin. Ito ay parang yung tumbleweed sa Arizona. Tumira kami ron, si Sister Alicia, taga Chandler, Arizona. Makikita mo yan lagi ron, yung cowboy at Indian movie, di ba? Mga cowboy movie, makikita mo yung mas malakas ang hangin, umiikot yung isang halaman na tuyo, di ba? Nabunot sa lupa, umiikot, tinatangin ng hangin, mas marinig mo yung tugtog na yun yun, cowboy, yung tumbleweed, ang tawag doon. Yun ang mga halaman, maliliit. Pero medyo parang matataba na maliit na punong kahoy. Siguro ito, pero may maroon din mga tawag doon palo verde. Lumalaki rin to na parang maliit na, pero walang masyadong mga dahon.
Kasi nga, disyerto. Hallelujah. Yun ang larawan nito. At nakita niya sa kanyang pagpapastol, napansin niya, nag-apoy yung punong kahoy, hindi natutupok. Hindi natutupok. Patuloy ang pag-apoy, kaya nagkaroon siya ng interest. Hallelujah, na-curious siya. Sabi niya, alam mo, lalapitan ko yan, panonoorin ko yan. Titignan ko, bakit? Di ba? Hallelujah. Bakit hindi natutupok? Ano ba ito? Para ba itong kandelarya na malaki pagkatapos may mga butas, hallelujah, may langis sa ilalim, at, di ba? Yung nilapitan niya, hallelujah, yung pala, hallelujah, ang anghel ng Panginoon nagpapakita sa kanya. Sabi sa nung bumaling siya, paglapit niya, kinausap siya kagad ng Panginoon. Moises! Moises! Sinabi niya, narito ako. At dito makikita natin, hallelujah, sabi ng Panginoon, hubarin mo ang sandalyas mo, ang sinelas mo, kasi ang kinatatayo mong lupa ay banal. Ayan, ilagay nyo sa inyong isipan yan, banal. Hallelujah. Yan ang isang dahilan, kaya ang punong kahoy na yon ay hindi nasusunog. Kaya hindi natutupok, nag-aapoy, pero hindi natutupok. Ang isang dahilan, kasi nga, hallelujah, ang dakong iyon, hallelujah, ay naroon ang presensya ng Diyos. Banal. Tandaan niya, amen. Hallelujah, ito ay basic ng Christianity. Sabi nga, ang mga maruruming bagay, makasalanang bagay, kapag nahipo ang banal, nagiging banal. Ganun din baliktaran. Kapag hallelujah, ang isang banal, hindi ang Diyos, nahihipo ang marumi, nagiging marumi. Pero rito, hallelujah, ang Panginoon ay banal, walang makakatulag. Nung hinipo ng Panginoon, hallelujah, yung punong kahoy at lumapit si Moses, yung lupa ron, yun ay naging banal. At kaya hindi natutupok ang punong kahoy kasi ang presensya ng Diyos ay naroroon. Kaya patuloy na nag-aapoy, hindi natutupok. Sabi rito sa ating pag-aaral, sabi ni Gil sa commentary niya, the bush was not consumed, hindi natutupok. Ito ay simbolo ng, hallelujah, ng Israel, ng bansang Israel, na hallelujah, na dumaan, hallelujah, sa maraming distresses and persecution, sa mga pag-uusig ng bansa, hallelujah, sa mga pag-atake, hallelujah, ng mga bansa, hallelujah, pero hindi nawasak. Di ba? Alam natin hanggang ngayon may Israel. Di ba? Hallelujah. Amen. Ang daming kaaway na papaligiran, giyera nga doon yan, pinapanalangin na kapayapaan, malapit na siguro kasi nawawalan na yung mga hostages. Sana magkaroon na, amen, para ang ating mga ngaral, may 3 yata tayong mga ngaral na kailangan bumalik doon para makapangaral muli. Gusto ko pa rin namang makabalik sa Israel, Israel tour. Amen. Hallelujah, makabalik doon kasi nung pumunta kami ron, hindi naman namin lahat nakita. Pagkatapos ang susunod na tour, kasama na ang Jordan, tsaka ang Egypt. Pagkatapos Israel, 3. Kaya gusto ko na rin bumalik doon. Amen. Kasama siguro mga pastor at iba pang may kayang pumunta ron. Hallelujah. Praise God. And so, yun nga, hindi matalo-talo. Napapaligiran, binanggit na natin, statistically, ang mga population ng Israel ay 10 million lang. Napakaliit na bansa, 10 million. Hallelujah. Ang mga Arabo na nakapaligid sa kanila, kasama na ang mga Palestinian, ang mga terorista hanggang Iran, amen, lalo na yon. Alam nyo kung hallelujah, between 500 to 1 billion people ang kalaban. Na lagi sinasabi, buburahin namin kayo sa mapa ng mundo. Hallelujah. We were going to annihilate you. Sabi namin talaga naman, uubusin namin kayo. Di ba? Pero hindi mangyari. Gada atakihin. Ngayon na naman, inatake. Mga kapatid, gada sila atakihin. Lumalawak ang kanilang teritoryo. Lumalaki. Nagkakaroon ng, pag natalo nila, buffer zone. Isang 10 kilometro. Hallelujah. Nung area ngayon, hallelujah, ang kukunin nila. 10 kilometro lang, pagkatapos pati haba. Sabi para kasi, pag umatake kayo ngayon, meron kaming lugar na sasalubungin kayo para hindi kayo makapasok dito at kami ay terrorize nyo. Di ba? Nangyari yun, no? Last year, October 7. Kada sila atakin, basahin nyo pag-aralan nyo ang history ng Israel, kada sila atakihin doon, lumalaki ang kanilang teritoryo. Hallelujah. Hindi sila matupok.
Amen. Gustong-gusto nang ubusin. Ayun, talaga naman nangangalit na ang kanilang mga ngipin sa galit. Hallelujah. Hindi pa rin nila matupok. Hallelujah. Pangalawa, ito ay simbolo ng kalagayan ng church. Alam nyo, ang bansang Israel, sabi ako na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, si Jacob ay Israel. Di ba? Pinalitan ng pangalan ni Jacob, naging Israel. Okay? Hallelujah. Ngayon, ang Israel, ang pinili ng Diyos na bansa. Nilabas ng Ehipto, nabasa natin ito. Boom! Naging bansa. Yan ang pinili. Yan ang galing ang Mesiyas. Ang Panginoong Jesucristo ay Hudyo. Amen? Hallelujah. Pinili ng Diyos siya, kaya pinagpapala, iniingatan ng Panginoon. Ngayon, modern times, hindi na ang Israel ang pinili ng Diyos. Hallelujah. Na spiritual, yan ay ang church. Tayo naman. Ito ay simbolo ng iglesia ngayon, ng mga kapatid, na dumaraan din. Ito naman, di ba, nung pasimula pa, the Church of God, hallelujah, in the wilderness, going through persecutions, yun nga, pag-uusig talaga naman, na literal, in the midst of the enemies, hallelujah, going through the shadow of death. Dumaraan sa mga pag-uusig, maraan, amen, hallelujah. Di ba? Ang mga nauna sa ating mga Kristiyano, alam natin ang history ng church, inusig, di ba? Tinapon sa mga gladiators, pinagpraktisan, tinapon sa mga hayop na mababangis. Hallelujah, tinali, amen, hallelujah, nilagyan ng panggatong sa ilalim at sinunog. Man, that was 2,000 years ago. Eto na, kasama na si Hitler, kasama na si Herodes, kasama na si Nero. Pinipigil ang Kristyanismo, ang church ng Panginoong Yesus, hindi mapigil-pigil. Katunayan, kada nga, mas maraming persecution, maraming pag-uusig, lalong lumalago. Amen. Kaya medyo mabagal ang paglago ng church ngayon, mga kapatid, lalo dito sa Pilipinas. Wala kasing masyadong pag-uusig. Ang church sa China at sa Iran ngayon, lumalago, revival, patago. Bakit? Dumadaan sa apoy, sa pag-uusig, pero hindi natutupok. Katunayan, lalo pang lumalaki. Nagbubunga. Hallelujah. Sa gitna ng mga kaaway. Pangatlo, ito ay simbolo ng Israel bilang bansa. Simbolo ng iglesia. Ito ay simbolo rin ng, hallelujah, every follower of Jesus Christ. Individual na. Bawat isa sa atin. Hallelujah. Di ba tayo rin ay minsan inuusig? Amen. Hallelujah. May mga kapatiran tayo rito, yung mga kabataan, minsan sasabihin ng mga magulang, huwag kasi simba ron. Hindi yan ang relihiyon natin. Amen. Si Sister Alicia, 17 years old, nung maligtas, sabi ng tatay niya, huwag kasi simba dyan sa La Puerta, Sentro Cristiano. Sa Dador, Christian Center. Mga kulto yan. Bukunin lang niya pera mo. Nagpatuloy naman si Sister Alicia. Sabi, bago ko maligtas, rebelde na ako. Di ba? Ngayon pa maglilingkod ako sa Panginoon. Nagpatuloy. Sabi ng tatay niya, pag ikaw pumunta pa dyan, isang beses, wag ka na uuwi rito. Nagpunta. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin, amen, nag-18 na siya. Hallelujah. Buti na nag-graduate ng high school, nakatrabaho. Amen. Umalis, tumira sa girl's house. Nagpatuloy, naglingkod sa Panginoon. At pinagpala ng Panginoon. Minigyan na napakapoging asawa. Joke, amen, hallelujah, praise God. Amen, pinagpala ng Panginoon kung ano yung, sabi niya, bibigyan niya ang nais ng iyong puso. Nakita niya ako, ninais ako, binigyan ng Panginoon. Gloria a me, patawarin ako ng Panginoon, hallelujah. Praise God. Di ba? Patuloy, yun nga, dadaan tayo sa apoy. Di ba, minsan, mga kapatid, yung maliliit, malalaking pagsubok. Hallelujah. Minsan naman, mas maganda pa nga yung malaking pagsubok at sa ating buhay, mas lalo tayong lumalakas, nagpapatuloy. Yung maliliit minsan, yung pa nakakalito sa atin. Di ba? Hallelujah. Konting pera lang. Di ba? Konting pera lang ang kulang natin. Hindi na tayo maglilingkod sa Diyos. Hindi na tayo magpapatuloy. Diba? Pinagtawanan tayo ng hindi magulang natin ang umaawat sa atin. Barkada. Barkada naman na. Kasi hindi ka na nagbibigay sa inuman. Di ba? Yan, may nagpapatotoo sa akin. Hallelujah. At sabi sa akin na, pinusundo ako niya, nakakotse pa, oh. Siya walang kotse. Mayam.
Sinusundo ako niya kasi, bakit? Kasi, maganda ako susunduin yan, nagbibigay ako para makakuha kami ng shabu. Para marami kami makuha, sama-sama. Pero nung wala na, wala na. Di ba? Pagkatapos sinabi, "Uy, santo ka na ba? Nandiyan ka na." Pagkatapos, "Oh, hindi." Sabi rito, why are all these preserved? Ito nga, ang Israel, ang Iglesia ng Panginoon, pagkatapos tayo mga Kristiyano, bakit tayo ay nananatili sa gitna ng mga gano'n na natural mangyari sa buhay na dapat tayo nawawasak, dapat tayo napapahinto, pero nakakapagpatuloy tayo. Sabi rito, because God is in the midst of them. Kasi ang Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Nasa kalagitnaan ng Israel, inaalagaan. Tandaan nyo, ang mundong ito, amen, patungkol sa relasyon ng langit, ng Diyos at ng sanlibutan, ng lahat ng tao, amen, ang orasan, ang Israel. Ano mangyayari? Kailan darating ang Panginoong Yesus? Kailan siya magbabalik uli? Israel. Amen, 1948, naging bansa ulit. Ngayon, ginigera, timeline. Kasi magkakagiyera nga na napakalaking giyera doon. Nakita namin yung Valley of Megiddo, Armageddon. Doon pupunta. Ayon sa mga theologian at Bible scholars, ang China magpapadala at saka ang Russia ng 200 million soldiers para sakupin ang Israel. 200 million soldiers. Kayang-kaya ng China yon. 1.4 billion na sila. Ibig sabihin, 200 million, 0.2 lang yun, 0.2 billion, 200 million na katao. Ibig sabihin, may 200 million na silang mga sundalo, ang natitira pa, 1.2 billion. Di ang dami nun. Sabi, doon ito magkakaharap-harap. Doon magkakaroon ng malaking giyera. Ang Israel, ang timeline. Bakit? Hallelujah. Kasi ang Diyos nasa gitna ng Israel. At ngayon, amen, sa atin, ang Diyos nasa kalagitnaan natin. Siya nag-aalaga ng kanyang bride, ang kanyang fiancé, ang kanyang kasintahan, na kanyang pakakasalan. Hallelujah. Mga kapatid, kaya kailangan natin, individual na, hindi ka bumagsak, kailangan si Kristo nasa kalagitnaan ng puso mo, ng buhay mo. Kaya anumang apoy ang pagdaanan mo, hindi ka matutupok. Panatiliin mo lang siya na nasa kalagitnaan ng buhay mo, ng puso mo. Halos niya sinabi rito at nang makita ng Panginoon na, hallelujah, na panonoorin niya, itinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahit. Sinabi, Moises, Moses, at kanya sinabi, narito ako, at sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong ito'y, yung kinatatayuan ay banal na lupa. Nagpakilala ang Panginoon, ako ang Diyos. Hindi pa niya kilala ang Diyos. Sabi, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Hallelujah. Amen. Sabi, the place with this burning bush, with this bush became holy because of God's presence. Tandaan niyo, ang mga bagay ay magiging banal kung naroroon ng Diyos. Tayo sa ating sarili, hindi tayo pwedeng maging banal. Amen? Hallelujah. Ang Diyos ang magpapabanal sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. If God is in the midst of the church, if God is in the midst, of Israel, if God, is in the midst of our hearts, we should be on fire. Ayan. Dapat tayo ay patuloy na nag-aapoy para sa Kanya. Sabi ng Panginoon, pag ilawin mo, ang ilaw mo, pagliwanagin mo, you are the light of the world. Ito, hindi sinasabi rito, bumbilya tayo. Hindi. Ang sinasabi rito, ito ay parang kandila, lampara, na may talagang literal na apoy. Literal na apoy. Ikaw ay ilaw. Pagliwanagin mo ang iyong ilaw. Pagpatuloyin mo, ang pag-aapoy sa buhay mo with fire that will not burn. Hallelujah. Ang apoy na hindi makakatupok, hallelujah, ng anuman, hallelujah, sa buhay mo. The church, hallelujah, kahit na ng iglesia. Kasi nga, ang church, dahil kay Jesus, ay naging banal. Naging banal, paano? Sa banal na dugo ng kordero
ng Diyos. Sabi rito, nagpatuloy ang commentary, it was this, hallelujah, this, the presence of God, that preserved the bush from destruction. Hallelujah. Itong kabanalan ng Diyos, kaya yung punong kahoy na ito, hindi natutupok na dapat tupok na. Ito'y nananatiling sariwa at maapoy. Bakit? Sa presensya ng Diyos. Ganon din tayo. Kung papanatiliin mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, amen, ang relasyon mo sa Kanya ay mananatili at magiging maapoy. Hallelujah. Sabi rito, sa iba naman, he in whose life Christ dwells not by faith. Sa iba naman, hallelujah, na mga buhay na hindi nananahan si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya kasi meron silang hindi tunay na puno ng ubas, kundi fake, kundi, hallelujah, ang puno ng ubas na kanilang kinakabitan ay peke, ornamental. Di ba? Hallelujah. Hindi totoo. Kaya, hallelujah, wala silang apoy ng banal na espiritu. Kaya sabi, will soon be consumed by the world. Hallelujah. By the flesh and by the devil. Kaya, hallelujah, mga walang tunay na pananampalataya, hallelujah, kay Jesus, sila ay matutupok. Ano? Matutupok ng sanlibutan. Matutupok ng kanilang sariling laman. Mga nasa nito, mga kapatid, di ba? Hallelujah. Yun ang wawasak sa kanila. Di lalong-lalo na ng demonyo. Sabi ng, ang magnanakaw ay dumarating para magnakaw, hallelujah, pumatay at sumira. Mangwasak. Yun talaga maganda salita. Mangwasak. Si Satanas yun. Hindi lang siya, hallelujah, magnanakaw, hindi lang siya basta-basta papatay, kundi luluray-lurayin ka pa. Yun ang ibig sabihin, no? Kaya si Satanas, may alali ang mundo at ang laman, hindi natin kaibigan. Ang larawan niya, laging pumapasok sa isip ko, yung wawasakin ka ni Satanas. Alala, hindi niyang wawasakin ang buhay mo, kakalad ka rin ka. Mula rito hanggang impyerno. Kapag ikaw walang tunay na pananampalataya kay Kristo. But the believers, pero ang mga mananampalataya, pati na ang iglesia, sila ay mananatiling sariwa at maapoy dahil ang Espiritu Santo ay kasama natin ngayon. Amen! Ang Espiritu Santo, sabi ng Panginoong Jesus, sabi niya, ako'y magbibigay sa inyo, ang anak ay nagbibigay ng buhay na masagana. Sabi ni Juan, hallelujah, merong susunod sa akin na ako hindi dapat magkalag ng kanyang sandalyas. Hallelujah, siya ay ako'y nagbabautismo sa tubig, siya ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Yun ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi lang tayo, mga kapatid, hallelujah, ililigtas, kundi babautismuhan niya tayo ng kanyang presensya, ng kanyang apoy, ng presensya ng Espiritu Santo. Yun ang simbolo. Ang isang simbolo ng Espiritu Santo ay hindi lang kalapati, di ba? Puting kalapati na bumaba sa kanya nung siya binautismo ni Juan. Siya rin ay apoy. Nung dumating, bago nagsimula ang church, nagmi-meeting sila, 120, sa upper room. Bumaba ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng hangin muna. Boom, pumasok, sara ang buong kwarto. Pumasok ang hangin, narinig nila. Pagkatapos, boom, apoy sa bawat isa na dumapo sa kanilang ulunan. Para silang mga naging kandila at sila ay nabautismuhan, napuspos ng Espiritu Santo. Yan ang simbolo ng apoy. Kaya ikaw, hallelujah, kung gusto mong manatili na sariwa at maapoy ang pag-ibig mo kay Jesus, panatiliin mo, nasahin mo ang Espiritu Santo sa iyong buhay. Nasabi natin ang pag-ibig natin sa Kanya. Pero naalala mo ba, kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay nag-aapoy? Maalab, excited ang Diyos para sa iyo. May nagsabi, kahit ikaw na lang ang kaisa-isang makasalanan sa mundo. Amen?
ang Panginoong Yesus, hallelujah, pupunta pa rin sa krus para iligtas ka. Yun nga, di ba John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Dakilang pag-ibig yan. Nasa langit na siya, Diyos mismo, nagkatawang tao. Bakit? Para maranasan niya, amen, ang kaparusahan ng kasalanan mo at kasalanan ko para tayo makabalik sa Kanya. Siya ang nagdusa para sa iyo at para sa akin. Mga kapatid, yun ay maapoy na pag-ibig. Di ba, yung mga nanliligo sa iyo, umulan lang, hindi na nagpapakita. Di ba? Hallelujah. Nag-COVID, ayaw mahawa sa iyo. Ang Panginoon, iniwan ng langit. Hindi lang basta iniwan, hallelujah, kundi para mamatay sa krus. Maapoy ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Di po ba? At dito nga sa ating mga unang teksto sa John 15:12, dumako tayo ron. Hallelujah. Juan 15:12. Hallelujah. Sa pagsasara na. Amen. Juan, aklat ng Juan, 15, talatang 12. Sabi, ito ang aking utos, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ayan. Sabi niyo, gaya ng pag-ibig ni Jesus. Kasi sa mga sinabi, mahal ko kayo. Kaya yung pag-ibig na yan, gayahin nyo at ibigin nyo, hallelujah, ang bawat isa sa inyo. Yan ang sinasabi niya. Sabi ko, ang pag-ibig ko sa inyo, maapoy, nakita nyo? Pag-apuyin nyo rin ang pag-ibig nyo sa isa't isa. Ito na, verse 13. Walang may lalong dakilang pag-ibig. Sabi nyo, dakilang pag-ibig. Kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sabi, walang dakilang pag-ibig. Walang mas maapoy na pag-ibig dito. Walang mas maapoy na relasyon dito. Amen. Ng isang tao, amen, ibigay ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan o sa kanyang kapwa-tao. Walang katulad, walang mas dakila. Walang katulad to. Di ba? Alam niyo, nasa military ko, nabasa ko sa news, meron silang isinasuggest ngayon, binoboto na makatanggap ng Medal of Honor. Air Force, nakasama ng SEAL team ng Navy. Nakasama siya, Air Force siya, ang SEAL team kasi, Team 6 yun, ay mga Navy, tsaka Marines. Pero itong to, Air Force, Special Force siya, sinama siya, napasama siya. At inatake nila, may inatake sila na para iligtas, meron silang, may isang sundalo, US sundalo, na napatay at napapaligiran ng mga kaaway. Gusto nilang kunin. Nasa bundok, may snow. Sa Afghanistan. So nagpadala na helicopter doon, ibinaba sila, siguro 6-7 sila. Nauna yung Air Force. Nauna yung Airman, tawag namin sa Airman, tawag sa amin, Airman, mga flyboys kami sa mga military, flyboys, sa mga Navy, swab deck, hallelujah, ang mga Army, dogs, ang tawag nga mga aso. Hallelujah. Ang Marines, jarheads. Hallelujah. Amen. Bangaan ang ulo. Amen. Yun ang sabi, nauna. Hallelujah. At doon, nagtataka yung iba, bakit nakahiwala yung Team 6 sa kanya? Kasi yung palang airport, alam niya kung nasan yung bangkay. O yung nare-rescue nila. So nauna siya, pagkatapos lumaban, sobra yung pagbabaril sa kanila. Pagkatapos, may mga may mga, yung rocket launcher, tinitira sila. Dalawang nung watake na, natamaan itong Air Force na to. Bumagsak yung baril. At hindi nakita ng mga Navy na tinamaan, umatras sila. Umatras, naiwan yung Air Force, naiwan. Pero yung Air Force, nakita niya, natanaw na niya yung katawan. Ito na-video to sa drone. Na-video ng CIA. May drone na i-video yung labanan. Sa dilim. At nung na-atake na, ang ginawa nito kahit natamaan na siya, pinamput yung barel, lumapit pa yung dalawa dun sa na may mga machine gun, dun sa pwesto na yon, napatay niya. So kukunin niya na yung katawan, nabaril na naman siya.
Dalawang tama. Hallelujah. So yung mga ibang seal, hallelujah, umatras, parang iniwan siya, tumawag ng tulong, bumalik yung helicopter. Hallelujah. So lumaban yung helicopter, pero tinamaan ng rocket launcher yung helicopter. Bumagsak din. Boom. Amen. Hallelujah. Pagkatapos noon, amen, nagtakbuhan sila, yung mga nalaman ng helicopter sa baba para lumayo sa kalaban. Amen. Yung Air Force, naandun, lumalaban. Nabaril ng dalawa, malapit na rin sa re-rescue niya, pero bangkay na rin pala. Hallelujah. Lumaban ng lumaban hanggang sa mapatay siya. Pero yun. Kaya sabi niya, he is worthy, sabi ng mga nagsasuggest, na siya makatanggap ng Medal of Honor. That's the highest medal sa military na makukuha ng sino man. There's no greater love than this, that for a man to lay down his life for a friend. Dakilang pag-ibig, walang kadakila ito. Sa verse 14, John 15:14, kayo'y aking mga kaibigan. Ayan na. Kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig nyo sa aking Ama ay mga pinakikilala ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo hinirang, hindi nyo ko pinili, ngunit kayo aking hinirang. Ako ang pumili sa inyo at ang aking ayong hinala, inappoint ko kayo upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. Ibig sariwa, nagbubunga, hindi patay na mga sanga. Upang ang anumang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. 17, ang mga bagay na ito inuutos ko sa inyo upang kayo mag-ibigan sa isa't isa. Nakita natin dito, napakadakila ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Diba? Diyos siya. May walang dakila, pag-ibig dito na ang kaibigan niya, ibigay ang kanyang buhay. Yung pala, sa kanya, sinasabi ng Panginoon, ibibigay ko buhay ko sa inyo. Dahil ang pag-ibig ko sa inyo, dakila. Hindi kayo alipin. Tsaka kasi ang alipin, hindi alam ang ginagawa ng kanyang amo. Pero ako, kinawag ko kaibigan kasi gusto kong ipaalam sa inyo ang mga ginagawa ko. Kung ano sinabi sa akin ng Ama, ito ang gagawin ko. Napakadakilang pag-ibig ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, it is only appropriate to love God the same way, with the greatest love. Kaya lang, may karapat dapat nating gawin, ibigin pabalik ang Panginoon ng ganun din. Amen? Ng ganun din. Ng dakilang pag-ibig. Nagagawa ba ng tao? Nakita natin yun, no, mga kapatid. Air Force. Hindi naman niya, kapwa niya lang sundalo. Ewan ko kung kilala niya. Siya lang ang Air Force doon, as far as I know. Maybe yun. Kung doon pag mga different branches, sasabihin ko na sa inyo, parang kompetisyon yan. Kaming mga Air Force, mas magaling kami kaysa sa Army. Mas magalakas kami kaysa sa, we are the mighty, mighty Air Force. Yun ang kanta namin. We're not the Navy. We're not the Marines. We're not the Army. We are the Air Force. Kompetisyon. Pero eto mga kapatid, hallelujah, dahil ito'y kapwa niya sundalo, binigyan niya kanyang buhay. Walang mas dakila. Sinabi rito, hallelujah, this is the greatest commandment. Di ba binasa natin, abogadong ito nagtanong, ano ang dakilang utos? Pinakadakilang utos sa lahat, sa kautusan. Sabi rito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. Ito ang pinakadakila. Ito ang pinakaunang utos. Iniibig mo ba ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo? Sa ibang aklat, sa Bible, buong kalakasan mo. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ang ating, pwede nyo na hindi tawagin Panginoon kaibigan. Pero sabi niya, appropriate tawagin nyo Panginoon. Kaibigan. Pero itong pag-ibig ko sa inyo. Yan ang pinakauna. Ginagawa mo ba? Yan ba evidence sa buhay mo? Kitang-kita ba yan sa buhay mo?
Pagkatapos patuloy. At ang pangalawa, sabihin nyo pangalawa, katulad nito, walang pagkakaiba. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi rito sa 40, sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ibig sabihin, yung sa dalawang verse na yon, ang buong Bible, yun ang total. Ang kapal, oh. Pero sa dalawang verse lang, natupad mo na ang buong Bible. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos, si Jesus, ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong kalakasan mo, pangunahin. Pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo ng katulad ng pag-ibig mo sa iyo. Na ayaw mo madisgrasya, ayaw mo masaktan, ayaw mong maloloko, ayaw mong madadaya. Kapag ikaw, napariwara, gusto mo ang kapwa mo, tulungan ka. Na ang kaluluwa mo, ayaw mong mapapunta sa impyerno. Ganon din ba ang nasain mo sa kapwa? Buong Bible. Pag yan nagawa mo, buong Bible, nasunod mo. Langit, buhay, na walang hanggan. Nakataya. See? Nakataya. Gaano kaapoy ang pag-ibig mo sa Panginoon. Ganon din sa iyong kapwa. Mga kapatiran. Sabi rito, yung tanong nila, ito ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaligtasan ng iyong kaluluwa. Natupad mo. Tayo mukot manalangin. Mga matay na kayo ko, nakapikit at uli na kayo ko sa umagang ito. Maaring narito ka, kapatid. Hindi tama ang kalagayan mo sa harap ng Panginoon. Oo, nanampalataya ka sa Kanya, pero ngayong umaga nakita mo na dahil sa kakulangan mo ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, naniwala ka sa hindi tunay na puno ng ubas, ornamental, gawa ng tao. Hindi sa Panginoong Hesus ang tunay na puno ng ubas. Ngayong umaga, hindi ka nakakabit sa Kanya, hindi ka nakaduktong dahil maaring sa mga kasalanan ng iyong pinamumuhay. Nasa puso mo. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Hinihiwalay tayo. Sa ating banal na Panginoon, binanggit natin. Hinihiwalay tayo sa pinanggagalingan ng buhay. Sa lumikhaan ng buhay. Nung likain ng Panginoon si Adan, siya ay putik. Hinugisan, walang buhay. Ininghan siya ng Diyos at siya naging buhay na kaluluwa. Ang hininga ng Diyos ang nagbibigay ng buhay. Yan ay simbolo ng Espiritu Santo. Espiritu ng Diyos. Pero ang kasalanan, pinapatay ang ating espiritu. Pinalalayas ang presensya ng banal na espiritu sa ating buhay. Yan ang ibig sabihin ng kamatayan, separation, paghihiwalay. Kaya ang alimugang anak, nahiwalay sa ama. Siya mismo, hindi kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng nasa tahanan. Ang alimugang anak sa kanyang pagpapasya, sa kanyang pagpipili, in his own choice, lumaya siya, umalis. Bakit gusto niyang gawin ang mga gusto niyang gawin? Hindi na niya iniibig ang ama. Iniibig niya ang kanyang sarili kaysa kanino man. Maaring ikaw yan, pakiramdam mo ikaw ay alibog ang anak, malayo ka sa Diyos dahil sa mga kasalanan
nasa iyong puso, pero ngayong umaga gusto mo magsisi. Maaari ngayon ay pinagbabayaran mo ang mga resulta ng iyong mga kasalanan. Magulo ang iyong buhay, magulo ang iyong isipan. Katulad ng kalibugang anak nang siya ay matauhan sa gitna ng kulungan ng baboy. Nakita niya ang kanyang karumihan, ang kanyang mga kabiguan, ang kanyang mga pagkakamali. Sabi niya, sa bahay ng tatay ko, ng ama, nandun ang aking mga pangangailangan. Wala rito. Ano ba ang ginagawa ko rito? Magbabalik ako. Hihingi ng tawad at sasabihin ko, hindi, wag mo na akong tawaging anak, kundi alipin. Alipin na lang para may makain ako, may matirahan, umayos ang buhay ko. Muli, maaaring ikaw yang kapatid, gusto kitang ipanalangin. Pastor, gusto kong magbalik loob sa Panginoong Yesus. Gusto kong mapagsisihan ang aking mga kasalanan, maligtas ang aking kaluluwa. Panalangin niyo po ako, Pastor. Wala nakatingin, itaas mo lang ang iyong kamay, papanalangin kita. Ako yan, Pastor, ito po ang aking kamay. Panalangin niyo po ako ngayong umaga. Gusto kong matama ang relasyon ko sa Panginoon Diyos, kay Jesus, na namatay sa krus, napakadakila ng kanyang pag-ibig. Ito pong aking. Mayroon ba rito ngayong umaga? Gusto mong maligtas? Gusto mong magsisi sa iyong mga kasalanan? Anyone else? Meron ba rito? Meron wala. Hallelujah. Tayo'y tumayong lahat. Paulit-ulit narinig natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nananatiling sariwa, sabi nga kung ano man ang ating nagawa, patuloy niya tayong iniibig. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Tayo ang nagbabago. Hallelujah. Pero ang hamon sa atin, magkaroon tayo ng katulad na pag-ibig ni Jesus. Hallelujah. Sa Kanya, sa ating Diyos, at sa ating kapwa, sa bawat isa. Buksan natin ang altar, maaaring nangusap sa iyo, Panginoon, magtalaga ka. Panginoon, turuan mo ko. Turuan mo ko, Panginoon, na ikaw ay maibig ko. Maibig ko. Matutunan kitang mahalin. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan, ng buong buhay ko. O la barasanda de kia la barasanda la barashi. Let
pag-ibig. Ng iyong katapatan, napakadakila, Panginoon, ng iyong mga biyaya. Doon sa krus, pinatunayan mo, Panginoon, sa pag-aalay ng iyong buhay. Jesus, 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 Jesus. Labarashikurabasanda, labarasanda. Labarasanda, labarasanda. Handa labarashikurabasanda. Taas natin ang ating mga kamay, manalangin tayo. May pagtatalaga na iibigin natin ang Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Ibabalik natin ang kanyang pag-ibig. Walang kulang, walang labis. Ang ating buong buhay, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at kalakasan. Sabihin niyo ito, Panginoong Yesus, Ikaw ang anak ng Diyos, kordero ng Diyos, na nagkatawang tao para ikaw ay maalay doon sa krus, sa altar ng Diyos na banal, para sa akin. Patuloy kong aalalahanin, at ito'y aking aalalahanin, araw-araw, pagpasawalang hanggan, at ikaw ay aking pasasalamatan, magpasawalang hanggan. Sa iyong dakilang pag-ibig, binigay mo sa akin doon sa krus, at ngayong umaga, Panginoon, itinatalaga ko ang aking buong sangkatauhan, ang lahat-lahat sa buhay ko, na ikaw ay ibigin, unang-una, sa aking buhay. Panginoon, salamat na ikaw ang nagbigay ng halimbawa. Alam namin, Panginoon, na ikaw rin ang magbibigay ng kakayanan, kalakasan, para ito ay aming magawa. Na ikaw ay ibigin ng aming buong buhay, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at kalakasan. Ganon din, Panginoon, turuan mo kami na ibigin ng aming kapwa. Mag-ibigan kami sa bawat isa na katulad ng iyong pag-ibig sa amin. Panginoon, pag-apoyin mo kami ng banal na Espiritu na nagbibigay ng apoy para sa aming pag-ibig kay Jesus at pag-ibig sa aming kapwa. Palaguin mo kami at gawing mabungang mga sanga na nanatiling sariwa, inaalagaan at kinukupkop ng Diyos Ama para lalo kaming maging mabungang. Salamat, Panginoon, na ito yung gagawin. Panginoon, ibinabaling ko ang aking paningin sa iyo. Inaalis ko ang aking paningin sa aking sarili. Sinasaway ko ang gawa ng laman. Sinasaway ko ang gawa ng mundo. Sinasaway ko ang kalayawan. Sinasaway ko ang gawa ng diablo, ng kaaway. Pagtagumpayin mo po ako sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Ito po ang aking dalangin. Pinupurik at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan at purihin natin siya, Panginoon. Salamat na iyong mga anak ay iyong pinalalago, ginagawang mabunga, ginagawang makapangyarihan at matagumpay para kay Jesucristo. Ito aking binabasbas, pati na ang pagtagpo mo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, ang pagsama mo, Panginoon, hindi lang rito, sa kanilang tahanan, lalo na sa kanilang pinagtatrabahuhan. Pagliwanagin mo, Panginoon, ang aming ilaw. Ito po ang aming dalangin. Nabalik namin sa inyong lahat ng papuri, pagsamba, parangalan at kaluwalhatian at pasasalamat sa napakadakila, napakatamis at napakakapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Tandaan nyo, meron tayong gawain mamaya, alas 5:30 pananalangin sa hapon at alas 6:30 ng gabi ang ating